Hello, kabayan! Kamusta? Welcome back sa ating channel. Kamusta po kayo? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video ay parang update or continuation po ito ng ating previous video, yung ating last video about sa pag-ibig, assume balance or yung pasalo, yung requirements at kung ano yung mga dapat malaman ng isang buyer ng isang pasalo o yung bahay, pasalo bahay via pag-ibig or via internal agreement. So, nabanggit ko po doon sa video ko, kung hindi nyo pa po yung napapanood at meron kayong plan na mag-avail or bumili ng pasalo na bahay via pag-ibig, ay pwede nyo pong panoorin sa ating channel, dyan po sa ating playlist. So, after po ng video na ito, i-flash ko na lang po sa screen yung ating previous video na link at mapunood yung about doon sa requirements and tips paano bumili ng pasalong bahay. So, doon po sa video na yon ay nabanggit ko na kailangang mag-provide ni seller ng waiver of rights para kay buyer o doon sa magiging second owner kung sakaling magkabilihan na or magkasaluhan na. So, yung waiver of rights po ay mahalaga po yun. Kailangan pong makuha yun ni buyer bago kayo magbayaran, no? Kasi isa po yun sa pinaka-importante. So, kahapon lang ay meron pa akong nabasa na meron pong nagtanong na si seller daw po, so siya po yung first owner ng bahay, Bahay Pag-ibig, and then pinasalo niya ito, yung bahay na yon, and then ngayon si seller ay nawala na, so namatay. So condolence no kay kabayan, and nagtatanong kung ano daw po yung makukuha ng family. So ang sabi doon ay hindi pa nga daw fully paid yung bahay and pinasalo. At nagtatanong siya kung ano daw ba yung pwedeng gawin ng beneficiary. So, dito po pumapasok yung kahalagahan ng waiver of rights from the seller. Para po sa mga case na ganito, so hindi na mahahabol or hindi makiklaim ng beneficiaries ng seller yung benefits ng bahay na pinasalo mo. So, if ever po na si buyer ay walang hawak na waiver of rights from the seller, tapos ganito nga po yung nangyari na wala na si seller, so kapag naghabol po yung family or yung beneficiaries ni seller, so medyo tagilid ka po dyan. Kasi kung internal agreement po yung ginawa nyo, ay ibig sabihin yung bahay na sinalo mo ay nakapangalan pa doon sa first owner o doon kay seller. Kaya mahalaga po na magkaroon kayo ng waiver of rights from the seller. Kaya naman po ina-advise ko talaga na kapag bibili kayo ng mga pasalong bahay, ay kailangan po mag-seek ng legal advice. So kumuha po kayo ng abogado para in the future ay less mistake at saka less stress. So ifa-flash ko na lang po dyan sa screen yung tanong at saka yung mga comments na mga nabasa ko about doon sa pasalunga na ganitong scenario. So, tinakpan ko na lang po yung mga pangalan ng mga nag-comments at saka yung nagtanong, and para lang po ma-inform ko kayo at ma-share ko sa inyo na talagang nangyayari yung ganitong scenario. So, ayun lang po muna for this video. Sana po ay nakatulong ito, at kung may plano po kayong kumuha ng mga pasalong bahay ay pag-isipan nyo pong mabuti at pag-aralan nyo po. So, ayun lang po muna. Thank you so much for watching. Bye!